Sabi niya kasi ganito, Raul, yung mga anak ko, si Bambino at Liam ay hindi mo anak. Hindi mo sila obligasyon. Sabi niya, no? Nagulat nga ako sa message niya. Sabi niya, hindi mo obligasyon yung mga anak ko. Kung grabe yung ano, no, ang init. Nakakapasok. Lamig. Init. Lamig, init. Tapos mahal gasolina. Diba? Hindi naman sa pagmamayabang Kuya Bedyo. Yung iba panayang, ngayon pa summer na. Yung iba panayang flex ng lugar na pupuntahan nila. Pero hindi, ng mga mamahaling lugar. Diba? Yung iba pupunta ng Boracay, pupunta ng Japan, pupunta ng Korea. Yung iba naman nagpe-flex, pupunta ng Palawan. Pero wala sila sa pupuntahan ko. Talagang napakamahal. Saan yun? Gasolinahan. Wala eh. Wala yung joke ko. Lugar yung mga pinataan nila, Boracay, ganyan-ganyan. Ibigyan tayo, mag-Boracay naman tayo. Ayun ba? Ano? Di mag-Boracay tayo. Di ba mainit doon? Ba hindi, para makaka-experience ako ng Boracay si Joanna at si Wesley. Oo nga, pwede. Kahit tayong apat na lang. Ngayon katanong ako Huwag na natin isama sila Lenny at sawa-sawa naman na yun. Oo. Hindi naman. Ayun pa mga amigo, nag-ausap-usap kami. Hindi pa naman sure ha. Oo, hindi pa naman sure, sabi ko. Kasi Sa Palawan, sabi ayaw mo? Sa Palawan. Doon si Kuya. Palawan, ayoko ng Palawan eh. Mas nag-enjoy ako Pero may dagat sa Palawan ha? sa bagay. Oo nga, si Kuya, pwede yung palang Palawan. Magluluto ng mga pagkain. Oo, luto tayo ng pagkain. O, di ba? Yung hotel na ano. Ay, oo, pwede. May hotel din na malapit sa Robinsons. Oo, yan. may point ka. Kaso layo kasi ng biyahe, Palawan hanggang sa may ano, no? Wala. Mula El Nido, pakalayo. Pagka naman, pag Boracay naman, Doon lang tayo nakistay. hindi, magruro ka dalawang base. Magruro, isa. Isa, pero yung biyahe naman pa Palawan, medyo El Nido. Ba't ba El Nido? Kapalawan lang sinasabi kundi El Nido. Sa El Nido nga maganda. Ayun, wala. Oo. Ay, kuha, papalitan mo yung kuha mo airport. Dapat sa kuha ka. El Nido. Nagkapaplano kasi kayo mga Kalibo ba? Yung Kalibo, Ay, hindi. Sa Boracay. Boracay yun. Ano yun sa? Sa El Nido. Oo. Ano? Di siya Puerto Princesa eh. Susunod. Sa El Nido nga. Oo nga, El Nido. Ano ba El Nido? Ganun nga. O, basta ganoon. Nagpaplano po kami mga amigo na pupunta kami sa El Nido, sa may Boracay. Kasi nga summer, inaaya ko sila. Then sabi niya, wag na. Sama mo na sila Joanna kasi hindi pa sila pupunta doon. So, yun. Kahit mga 3 araw lang siguro mga amigo. Kahit din ano. Pero, tingnan natin kung gusto magdagat ni Lalenlin. Pero pag hindi, Bulinaw or ano, kung saan ba magandang magdagat ngayong summer. So nagpaplano-plano kami mga amigo. Ngunit wala pa naman. Wala pa naman tayong Pero kung mag-El Nido, kasi baga Boracay si Joanna sa kamo dahil sa May. So May, oo nga, maganda May sana. April. May. Patapusin mo kasi mahal ngayon, peak season ngayon. Pumasok ka ng May. Sa May mas okay. Kasi ngayon mga mahal na araw, punong-puno yung Boracay. Oo nga, kasi magmamahal na araw kaya mahal ang mga hotel ngayon. Di pa kasi kami nagbubook. Usually pagka minsan talagang sa ngayon, pwede mo siya ngayon sa dito lang sa Pangasinan, Bulinaw nga. Dingalan, Bulinaw, Sambales, ganon. Sambales, Dingalan, Bulinaw. Mas maganda naman doon. Ano pa ba yan? Walang ganito. Ayan na lang, sa Bulinaw nga maganda, tsaka Sambales. Sambales yung isa sa napunta namin maganda. So ayun po mga amigo, magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan ko. Kumusta po ang lahat? Kumusta naman po ang buhay-buhay natin? So kami naman dito ay very busy at maraming ginagawa. Everyday nasa kalsada kami. Everyday kami ay nagtatrabaho. Everyday kami sipag lang. Tiyagaan lang po mga amigo sa buhay. Kasi minsan, syempre, ibang mamuhay sa Pilipinas. Masaya kung sa masaya. Pero yung realidad ng buhay dito sa Pilipinas ay iba. Mga amigo! Iba talaga ang buhay dito. Kaya nga,
sabi ko nga sa inyo, sa lahat ng mga nangyayari ngayon ay dapat ready tayo. Laging ready. So ngayong araw po ay Bibili pala ako ng rice cooker. may rice cooker tayo bilhin. Hindi, dun sa bahay. Wala sila rice cooker. Di, dyan, kung mura lang, kung mga 1,500 bibili ako. Rice cooker. 500 pesos, mayroon ba doon? Ewan ko sa'yo. Shopee, punta ka. Mga 500. Rice cooker. Di ba 50%? 2,001.5 ang rice cooker nakita ko. Doon sa All Home, 1.5 eh. Rice 50% magkano? 600. Di ano, Daling kapag punta natin dito. punta tayo ng bildo ng rice cooker sa Brinkibay. Daling sa Rice tatay cooker sa ko. Japan maganda. Rice cooker sa Bicol, sa tatay ko. Regalo mo sa atin mo. O pag uwi, pagpunta tayo, sa may pa naman pag uwi tayo. Gusto namin punta ng Bicol. Sama nila sa Joanna. Nga, kasama sila Kat. Gusto sa ay Hindi magandang sama plano yun. lang sila Kat. Sunduin lang ni Hindi sama Denden. yun. Hindi, sa Bicol. Hindi sama Magandang plano sila. Sunduin na sila ni Denden sa airport. O, tayo na lang tayo sa bahay. We will see kung ano ang maganda. Puntahan. Kasi ngayon summer na, syempre. Gusto naman natin silang mailibot. Gusto naman natin silang mag-relax mga amigo. So, ayun na nga mga kababayan ko. Si Ate Christina, baka bala yung gusto mo ng Bicol din. Kaya, gusto nyo. Sama natin. Kung sino ang gusto sumama ng Bicol, tara! Tayo ay mag-Bicol! tayo ay gumala ng Di ba gumala. dito sa May? Ano? Ano? Si Ate, Tita Christina sa May. Yeah, sabi Oh, ko ayan. yung ganun. So ano nga yung kinukwento mo? Balik tayo sa kwentuhan mo. Napasok mo yung... Kinukwento ko about sa ano yan. Kasi gani rin. So ito po mga amigo, kausap ko si Joanna mga amigo at nag-voice message siya. Ilang araw kami hindi pa nagkikita ni Joanna. At nag-voice message siya sa akin. Sabi niya, ganito. Oo, Raul, yung mga anak ko na nasa Gabon ay hindi mo obligasyon. Pero tingin ko medyo merong nag-message sa kanya. Kaya ganun yun. Tingin ko, feeling ko. Eto hindi ako sure. Pero malamang may nagsususunod doon. Lagi man araw-araw may susunod doon eh. Oo nga. Basta, di ako sure kung sasabihin ko na to ay dahil may nagsusunod. Oo, yung siguro nag-ano siya, parang self-pity ba tawag doon? Sabi niya kasi, self-pity. Sabi niya kasi ganito, Raul, yung mga anak ko, si Bambino at Liam ay hindi mo anak. Hindi mo sila obligasyon. Sabi niya gano'n. Nag-work nga ako sa message niya. Sabi niya, hindi mo obligasyon yung mga anak ko. Kung hindi mo ano, kung ayaw mong padala ng pera ay okay lang kasi hindi mo naman obligasyon yun, sabi niya. Hayaan mo sila kung hindi mo bigyan ng pera, sabi niya, kasi hindi mo ng mga anak yun, ako may anak doon, sabi nga ni Joanna. Narinig ko naman Betty, di ba? Voice message, yun ang sabi, hindi mo obligasyon yung mga anak ko, kaya kung kahit di mo sila, kung padadalan mo okay, kung hindi padadalan okay lang din, sabi niya gano'n sa akin. Nireplyan ko, sabi ko, yung mga pinapadala ko sa mga anak mo ay gusto ko. Hindi ko siya obligasyon, pero gusto ko yung ginagawa ko. Sabi ko sa kanya, diniretsa ko talaga siya. Diniretsa ko siya ng gano'n na, hindi ko nga siya obligasyon, pero yung ibinibigay ko sa kanila ay gusto ko. Sabi ko, walang question, walang problema. Sabi ko sa kanya, walang problema. For sure dyan, meron naman diyang nag-comment na makapagpapa sa kalooban ni Joanna. Hindi ako sure, pero syempre, bakit niya sasabihin yung gano'n, di ba? Bakit bigla na lang mababago yung yung bakit na lang bigla siya magsasalita ng gano'n kung walang nagsasabi sa kanya o walang nagsususul sa kanya gano'n. So, para sa akin ay dapat ang gawin na lang ni Joanna, huwag na lang niya masyadong intindihin yung mga yun. Sabi nga, kung sino nakakatulong, yun yung paniniwalaan niya. Pero I think naman okay naman. Siguro sinasabi lang niya yun kasi baka mamaya may nagsabi na
ando ka sa Pilipinas, nagpapakasarap, ganyan. Tapos yung mga anak mo doon, naghihirap, pinaalagaan mo sa iba. For sure, pwedeng may mag-susol na gano'n. Oo. Or tinatagtad siya ng mga message. Grabe, no? Sabi ko nga, bakit kaya ginagawa nila sa tao yun? Bakit gusto nung siraan ako? O bakit gustong sirain yung loob ni Joanna? Ano makukuha nila? Diba? May personal na galit, diba, Beljon? Ang gusto nila, mag-stop ka sa pag-vlog. Yun ang purpose nila. Wala namang problema kung mag-isip ako ng vlog. Basta suportahan nila yung suportahan nila sila Joanna. Diba? Suportahan nila sila Joanna. Or kaya nila suportahan sila Joanna. Ganoon lang naman yun eh. Kung hindi nila kayang suportahan, ito na kasi buhay ko eh, di ba? Ito na yung buhay namin. So wala akong nakikitang masama sa ginagawa ko. Pero para sirain mo yung loob ng tao, para message mo ng message, sabihan mo na ganun, parang hindi makatao yun, di ba? Yung mga videos na ginagawa namin or binablog namin ay yun yung mga bagay na ginagawa namin everyday. So kung hindi nagugustuhan ng iba, syempre hindi namin kayang i-please yung iba, so nagko-comment. Pero para siraan pa ako or para siraan yung loob ni Joanna, parang hindi naman na okay na yun. Pag sabi kasi magpansinin, ako talaga hindi ko man pinapansin. Kaya lang, syempre may mga tao na apektado, ganyan. So sabi ko nga po, hindi ko iniisip bakit nasabi ni Joanna na tagal ko na nagpapadala sa kanya, walang mintis. Diba yun, walang mintis, diba? Every month, kasi syempre may batang dumedede, may batang umaano. Oo. Pero sa totoo lang, mas kung ikukumpara before, mas marami ko na ibibigay dito kay Joanna kumpara sa dati. Which wala nang problema sa akin, kinukwento ko lang sa inyo para at least alam nyo lang. Never, kasi may mga batang dumedede, kumakain. So kasi dati sila Chamame, nung andito sa Pilipinas, wala namang pinapadalan doon. So hindi ilang buwan akong halos di nagpadala doon. Pero sila mula nang umuwi sila Joanna dito, always ako nagpapadala. Pero wala naman ngang problema sa ganoon. So yun po mga amigo, ang masasabi ko lang, sana po ay kung hindi kayang panoorin yung mga videos namin, pwede lang po wag na munang panoorin, ganyan, kung naiinis na pero sana naman maawa po kayo sa ginagawa yung ganyang sisirain yung loob. Maawa kayo kay Joanna at saka sa mga anak niya, dahil hindi naman kayang suportahan yung kagaya ng pagka-uwi sila doon. Kaya niyo po bang yung lalo na yung mga sabi ni Joanna, minsan sabi ko yung baka ako tutulong sa iyo yan, syempre hindi. Ngayon ito nga, sabi nga ni Joanna, naniniwala naman ako sa iyo, kaya lang kinukwento ko lang sa iyo yung mga ganyan nararamdaman siguro niya. Abay, ikaw ba dyan, ano masasabi mo? Masasabi mo na bigla na nag voice message si Joanna na hindi mo obligasyon yung mga anak ko pa. Kung patadalan mo, okay lang. Kung hindi patadalan, okay lang din. Marami kasi mga tao na gustong sumira, mga tao nagsusulsol na laging nakabutot kay dyan sa mga African diyan kay Joanna, pati kiti, di ba? Hanggang ngayon meron pa rin. So talagang mayroon silang mga gusto ka talagang pabagsakin ng mga tao na yun, at gusto kang iwanan lahat ng mga kaibigan mo, na iwanan at umalis sa iyo. Yun ang purpose nila. Oo. So pag-pray lang natin kung pag-pray kung na maayos na to, at na mag-usap kung may mga pag-uusapang ayusin. Pag-usap kung hindi kayang pag-usap, mayroon naman mga legal remedies na pwede nating gawin kung yun talaga makakapag ayos o makakapag hindi naman may stop yung
yung mga sinasabing hindi maganda eh. Kasi gagawa pa rin ng paraan eh. Mga bagay. Oo, pero kahit ano pa man mangyari, Kahit pa paano, lumabang ka naman, di ba? Kahit paano lumabang ka. Lalaban pero di susuko. Yun ang importante, sabi nga ni Kuya Marvin. sa akin, Lalaban tayo pero di susuko. sa akin, walang makapaghihinto sa pagbablog ko. Yun ang Kundi ikaw goal lang, ko. sarili mo. Oo, sarili ko lang ang makapaghihinto ng pagbablog ko. Kasi dito ako nag-enjoy eh. Tapos ito na yung passion mo. Hindi passion ko, dito ako Itong masaya. hobby mo. Ayun po mga amigo, minto po kami dito at bumili kami ng buko. At napakainit ng panahon ngayong araw. So kailangan natin ng magmalamig. At yun po mga kababayan ko, para po sa akin, yung ginagawa po natin na pagtulong kila Joanna, especially kay Wesley, ay dahil para po magkaroon po ng magandang kinabukasan yung bata. So kahit anong gawin ko, for sure ay merong mga taong hindi magugustuhan yung nagagawa ko. Kasi ang iba napapansin ko may mga personal na galit sa akin, yung iba naman ay syempre hindi nila gusto yung ginagawa natin na pagtulong. Pagkos yung iba nakikita natin na marami silang mga sinasabi sa atin. Pero sabi ko nga si Joanna masayahing tao, bungis-ngis at minsan lang yan mag-emote-emote, pero pagka nag-emote parang mapapaisip ka bakit siya gano'n, bakit siya mag-emote o bakit siya naiinis o bakit siya emotional, ganun. Bihira kasi pagkakausap mo talaga tawa ka ng tawa, ganyan, good vibes lang. Yun po. Kaya sabi ko nga po sa inyo, kung ano man yung mga pagdadaanan pa namin dito sa Pilipinas, papakita ko sa inyo at yung buhay namin at for sure po ay and then gusto kong i-address yung about sa sinabi na isang comment doon na sabing ganun ay puro karangyaan daw yung pinakikita ko regarding sa bahay na pinapagawa natin. So yun ang comment doon. Parang biglang napaisip ako. Sabi ko syempre meron tayong sariling opinion. Ang para sa akin mga amigo, yung buhay namin kasi at saka yung buhay ng mga Afrikanong hayag sa inyong lahat, alam na alam nyo nangyayari sa amin. So wala akong maililihim sa inyo lahat hanggang sa ginagawa namin everyday. Wala akong masasabi namin at malalaman nyo. Regarding po sa sinasabing karangyaan na yan, mga amigo, lahat po ay pinaghihirapan. Kung ano man yung mga meron tayo, sila Joanna, ay pinaghihirapan namin yun. So wala naman kaming inaapakang tao. Bagko sa lahat naman ng ginagawa namin ay para sa kanila, para sa ikabubuti ng lahat. Ganun naman po. Kaya sana po mahalin nyo na lang po yung mga tao na dati nyong pinanonood at hanggang ngayon at suportahan na lang po natin ang bawat isa. Ganun na lang po. Basta sabi ko nga po sa inyo, ang bawat video, ang bawat vlog na ginagawa namin ay pinaghihirapan at hindi ganun kadali bago mabuo. Pinag-iisipan at kung ano man meron tayo ngayon ay katas po yan ng paghihirap natin sa bawat araw na tayo nagbablog, na pupuyat ng alas 11, alas 12 dahil ang vlogging ay passion po yan at masaya kami sa aming ginagawa. So yun po mga amigo, love lang tayo at maging mabuti po tayo sa ating kapwa. So thank you so much po at God bless po.